Gusto ko pong i-share ngayong umaga yung aking devotion for this day, May 9, 2026. Ang title po niya is Success Without God. So ito po yung pagtatagumpay ng isang tao na hindi kasama ang Diyos. So ganun po pala, meron po palang mga instances sa buhay na maaaring mukha tayong successful, mukha tayong matagumpay, pero hindi naman pala natin kasama ang Panginoon. Tignan po natin paano nagiging posible yung ganitong bagay. Sabi po sa Exodus 33 chapter 15, sabi po ni Moses sa Panginoon o sa Diyos, "Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here." Yun po sabi ni Moses sa ating Panginoon. So, is it possible to experience success and yet be void of God's presence? Yes, ang sagot po. If success is what is important to you, you may be tempted to choose accomplishments over your relationship with God. So, yun pala. Kung yung success daw ay siyang mas importante sa atin, maapektuhan nun yung ating personal relationship sa ating Panginoon. Sabi nga, yung idols daw, hindi lang siya yung mga graven images na karaniwan na alam natin. Pwede rin natin maging idols sa buhay natin is yung anything that takes the place of God in our lives. For example, ano pa mga example na pwedeng pumalit sa pagiging first place ni Lord sa buhay natin? One is yung family, 2 is yung work natin, 3 is yung ministry sa church, diba? At yung isa pa na tingin ko pinakamalaki to na pwedeng pumalit kay Lord sa buhay natin is yung ating sarili, yung ating self. Yan. Kasi lahat ng tao meron tayong ego, meron tayong pride, and because of that maaaring maging detrimental ito sa ating relasyon sa Kanya, relasyon sa ating Panginoon. So God offered to send an angel with the Israelites as they entered the promised land to ensure their success in every venture. No army could withstand them. No city wall could stop them. The wealth of the land lay before them. Everything they had ever dreamed of appeared to be theirs for the taking. The only thing missing would be the presence of God. God said they were an obstinate people. Ano ba yung obstinate? Tingnan natin sa Google. And He would not go with them when their hearts were far from Him. So yun ang sinabi ng Panginoon. God said that the Israelites daw is an obstinate people. So, ano natin yan? Alamin natin. Stubbornly refusing to change. Stubbornly refusing to change. One's Wow. opinion or choice. Stubborn, chosen course of ano, action. ulit. Stubbornly obstinate. Stubbornly refusing to change one's opinion or chosen course of action despite attempts to persuade one to do so. So, ganun pala mga Israelites noon. So, makulit. In other words, in simpler terms, makulit. Kahit na mukha silang nagiging successful, hindi ganun ang tingin ng Panginoon. Their hearts were far from Him. Yung puso nila ay malayo sa Panginoon kahit na sila ay nagsasucceed. So ganun din po tayo sa buhay natin. Siguro yun ang reminder sa atin ngayong umaga. Kung feeling natin tayo ay nagiging successful sa ating mga endeavors, sa ating mga goals na abot natin lahat, huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Huwag natin kalimutan ang Panginoon. Huwag natin kalimutan pa rin siya ang unahin sa buhay natin. Siya pa rin yung laging number one, because in the first place, siya naman talaga yung dahilan bakit tayo nagsasucceed sa lahat ng ating ginagawa. The Israelites' experience reveals that victory and great accomplishments are not necessarily a sign of God's presence.
Do not assume that your good health, your profitable business, or the growth of your ministry is due to the presence of God. It may be that you have inadvertently chosen success over your walk with the Lord. So yun nga po, pinaalala na naman sa atin na hindi ibig sabihin na maganda nangyayari sa paligid, sa buhay natin is nandyan ang Diyos. At hindi rin naman ibig sabihin na pag tayo mga pinagdadaan ng problema ay wala ang Diyos, wala ang presence ni God. Actually, minsan pagka tayo ay maraming alalahanin, maraming worries, maraming pinagdadaanan, mas lalo nating nararamdaman yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Nandun siya lagi sa ating mga rock bottom situations. Moses wisely concluded that success, no matter how great, is not a substitute for fellowship with God. Yes. Kahit na gaano pa ka-successful yung buhay natin, kung wala ang presensya ng Diyos is hindi siya kompleto. Parang may patlang o may kulang sa ating buhay. Moses knew how quickly worldly achievements could disappear. His security came from his relationship with God. So yun nga, kasi yung worldly success, worldly accomplishments is temporary, pansamantala. Sabi nga yung 5 years ago, sino ba yung NBA champions? Di ba? Yan, NBA playoffs ngayon. Naalala ba natin kung sino yung NBA champions 5 years ago? Siguro mga 80% ng tao hindi na maalala yon. Ang makakaalala na lang yung mga yung mga talagang sports enthusiast. Tapos tagalan pa natin, 30 years ago o 50 years ago, sino yung NBA champions? May nakakaalala pa ba? Paki-comment. Diba? Ganun yung worldly accomplishments, kahit gaano pa to kalaki, is only temporary. Hindi siya long lasting or pangmatagalan katulad ng relasyon natin sa ating Panginoon. So his security came from his relationship with God. Success in the world's eyes is not a sign of God's blessing. It may in fact indicate that you have chosen a substitute for intimate fellowship with God. Would you be satisfied to have success, power, and wealth, but not a relationship with God? So yan po ang tanong sa atin. Maraming tao ngayon, syempre alam natin yung mga nangyayari sa paligid, yung sitwasyon ng ekonomiya. Maraming tao talaga nahihirapan tayo sa mga pangyayaring ito. Pero ano ba, kung tayo ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng, sabi dito, success, power, and wealth, pero walang relasyon sa Panginoon, malayo tayo sa Panginoon, tatanggapin niyo po ba yun? Gusto mo ba yun? Tatanggapin mo ba yun? Hindi ko sinasabing wag tayong pursige o magkaroon ng ambition sa buhay. Siyempre dapat pursige tayo para umasenso, maging komportable kahit papaano sa buhay. Pero ang punto po is, kung wala ang presensya ng Diyos, okay lang ba yun? Siyempre ang pinakamahalaga sa lahat, number 1, kahit na mag-succeed na tayo sa ating ginagawa, dahil sa ating pagpupursige, ang presensya ng Diyos hindi mawawala sa buhay natin. Do you value God's presence in your life more than the greatest achievements you could experience in the world? Tanong po yun. Do you value God's presence in your life more than the greatest achievements you could experience in the world? Para sa akin, syempre yes. Dahil in the end, sa pagtatapos po ng buhay natin, lahat naman tayo may katapusan ng buhay dito sa mundo. Wala namang immortal dito. Ewan ko lang sino ba. Kahit si Enrile na namatay na rin di ba? Dati parang akala natin siya immortal. Sa pagtatapos ng buhay natin dito sa mundo, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. One on one. Mag-isa tayo, wala tayong kasama sa harapan niya. And it's all that matters kasi it's
forever, it's for eternity. Yung buhay na yon after this life. Kaya marami mang alalahanin ngayon. Yan. Walang exempted dyan, kahit ako, kahit kami. As of this moment, may mga alalahanin talaga. Lumiliit siya when you put it in light of eternity, in light of God's word, in light of the presence of God. Lumiliit yung mga alalahanin at natututo tayong magtiwala sa Panginoon pagdating sa mga bagay na yan. So yun po yung ating maikling devotional this morning. Success without God. Would you be satisfied to have success, power, and wealth, but not a relationship with God? Yun po ang sagot, ang tanong na ating sasagutin sa ating mga sarili sa umagang ito. Good morning po.